Andito tayo ngayon sa itikan na masasabi nating porsigido talagang magsimulang mag-itikan. Sinimulan po niya sa 150 heads na female. Maliit lang yung nagasto niya sa kanyang duck house kasi yung yero lang yung binili niya. Lahat ng mga materyales dito ay libre na. Siya na lang yung kumuha. Yung kahoy na ginamit sa poste at yung kawayan. At siya na din yung nagkarpentero nito dahil ang may-ari nito ay yung suki natin na nagkakarpentero sa ating mga duck house na meron tayong i-repair. At talagang binibenta niya yung mga kambing niya at kalabaw. Kasi nga yung mga kambing niya wala nang masyadong paglagyan dito kasi puro na may mga tanim yung mga lupa dito kaya mahirapan siya i-free range. At yung kalabaw naman niya ganun din. Ang unang ginawa niya ay nagpa-estimate po siya sa atin kung magkano ang maalagaan sa ganito na budget. So tayo ay tinulungan din natin siya. Yung ganitong budget, nasa mga 150 heads yung maalagaan natin hanggang sa mangitlog na yan. Dahil meron na tayong computation sa magagasto natin mula ducklings hanggang sa mangitlog. At pinapili natin siya kung ano yung gusto niyang alagaan, yung itik pinas ba or yung itik pateros. Ine-explain ko sa kanya kung ano yung mga advantages or disadvantages sa ganitong mga breed na itik. At ang napili naman niyang alagaan ay yung itik pateros kasi nga mas mura yung price ng ducklings. Itong mga ginamit niya na pang brooder ay hiniram ito sa atin. So maganda pagkabili nito guys kasi ano na, 1 week old na. Yan, makikita nyo, maliliksi na. Malalaki na po. Ayan. Tsaka ito yung ano, yung hanger portion dito yung ano, tubigan para hindi talaga aksaya sa risal. So ang sukat nito 20 by 20 ni part no? 18 20 paana. Ayan, so ganito lang guys oh. 20 by 18 ito lang kasimple. Ayan, mga kawayan na yan lahat. Hindi na po ito binili kasi nga madaming mga kawayan dyan. Ayan, makikita nyo. So